Hi guys, ngayon, meron ako ditong platinum card. So, titingnan natin yung SOA ko. So, paano nga ba magbasa ng credit card SOA, specifically sa Petrobank SOA. Ngayon, almost all na ng mga statement of accounts natin, hindi na siya pinapouch. Nasa email na siya. So, kahit na sa mga new applicants, 'di ba? Pagka-approve pa lang ninyo, wala pa yung credit card ninyo, meron na agad MSOA enrollment. So, ngayon, hindi ko na rin siya piniprint. So, nandito na lang siya sa cellphone. Naka-PDF siya. Ang Metrobank SOA are composed of 5 pages. So, syempre, yung first page, takpan ko na lang yung yan yung mga updates. Tapos, dumako na tayo sa second page. Okay, ilalagay ko dito yung mga important details. So, sa second page, nakalagay dun yung account number mo at yung credit card number mo. So, syempre, hindi ko na yan i-discuss. Basta pag binabayaran ninyo, ang babayaran ninyo is yung credit card number. Yung 5218 or 4055 nagsa-start. Yun yung credit card number ninyo. At yun rin yung nag-appear sa card ninyo. So, naka 5218 ako. Yan. Okay. Next, nakalagay din yung credit limit ninyo. Tapos, nakalagay yung statement date. Ang ibig sabihin ng statement date, yun yung cut-off date ninyo. So, okay. Sample ko na itong sa akin. August 4, nag-cut off tong card ko na to. Then, payment due date, ito yung last day na pwede nyong bayaran para hindi kayo magkaroon ng late charges. So, dapat magbayad na kayo before due date or on due date ninyo. So, next, yung total amount due. Yung total amount due naman, yun yung babayaran ninyo, yung kabuuan, yun yung bill ninyo for this month. While yung isa, minimum amount due, ito naman yung pwede ninyong bayaran para hindi kayo magkaroon ng late charges pa rin. So, bakit nga ba importanteng alam natin kung kailan tayo magbayad at kung magkano ang dapat na minimum na binabayad natin? So, syempre, unang-una, iniiwasan natin yung mga unnecessary charges. Katulad ng late charges, finance charges. So, okay. Kung binabayaran mo lang ay minimum amount due, wala kang late charges. Magkano ba late charges? 1,000. So, di ba? Kung hindi natin binabayaran on time or below minimum yung binabayad natin, meron tayong next cut off natin, meron tayong additional na 1,000 agad sa bill natin. Pero kung minimum amount due ang binayad natin, magkakaroon tayo next statement natin ng finance charge. Next part ng SOA natin is yung nakalagay doon previous balance, kung magkano yung previous balance mo last month, tapos kung magkano yung purchases mo ngayon, tapos kung magkano yung binayad mo last month. So, then yung total amount due, dapat bangga siya sa total amount due na nakalagay sa itaas. Nandito yan. Next, nakalagay rin yung mga payment channels natin. So, yung payment channels natin, same day posting pag sa Metrobank app, plus 1 banking day via BPI app, Vibe by BPI, BPI Quick Pay, Security Bank app, RCBC app, and next, sa page 3 naman, nakalagay doon yung breakdown ng mga transaction mo, tsaka kung may mga installment ka, nakalagay din doon. Tapos, yung points mo, naka-breakdown din doon. Then, page 4, yun yung mga definitions ng mga transactions. Kung wala ka pang Metrobank credit card, PM mo lang ako, i-assist kita. Kung hindi ka makasend ng message, friend request ka lang po, or mag-reply sa My Day ko. Huwag kalimutan mag-follow, likes, comments, and share sa mga videos ko para manalo ng konting pa-premyo. And also, thank you so much guys, and God bless us all.